Welcome back to my channel. Faceless Row here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nanood at nagkomento sa ating comment section. Maraming salamat po. Lahat po yun ay binabasa natin. Diyan po tayo kumukuha ng ating idea, ng ating iba-vlog dito sa ating channel. Kaya naman nais ko sabihin sa inyo, yung atin pong recently na binlog ay about hazing, no? Fraternity, sumali yung isang estudyante, student ng isang kilalang university. Hindi na po natin sasabihin kung anong university, pero hindi. UST. No, hindi natin sasabihin, pero nasabi na rin natin, no? Natawagin lang natin siya sa pangalang UST, hindi. Okay, so kilala naman, ito ay nakikita naman sa social media, no? At nabalita ito sa mainline social media. Nagsampang ng kaso, na ipanalo, pero syempre nawala yung buhay ng isang estudyante, no, na law student. Bahala dahil hindi pa natatapos 2017, no? At ngayon taon na to ay nagkaroon ng hustisya. Hindi pa hindi pa natatapos dito. Dahil kailan lang, no, ilang araw lang, merong 11 years old na sumali sa fraternity, no? At sumakto pa sa pagkapanalo ng pagsampa ng kaso ni Acho nung estudyanteng taga UST. At nakakalungkot, pero ang masaya naman dito ay naipanalo yung kaso. Pero alam niyo po mga kaibigan, nakakalungkot talaga dahil nasayang ang isang buhay, nawala ang pangarap, at maraming um, mga moments, no, na dapat maibibigay pa niya sa kanya family at mga kaibigan, pero nawala. Hindi lang kay Acho, no, pati dun sa mga naakusahan, no, mahigit 8, no, mga 10 na mga kasama doon na nag-initiate ng hazing. Kaya nakakalungkot talaga yan, no? Hindi lang sa mga kabataan na to, kundi sa mga magulang at mga mahal na sa buhay. Pero bago ang lahat, gusto kong sabihin sa inyo na ito pong vlogging natin, pag-uusapan po natin dito, no, si Doc FLM, si Francis Leo Marcos, kung paano po siya mainit sinalubong at pinagkaguluhan ng fraternity na Tau Gamma Pi o Triskelion. No? Ito po ay nagdiriwang ngayon ng kanilang 56th anniversary, October 4, 1968, yung founding date nila, at nakakatuwa dahil may mga kilala tayo mga pastors din, mga kaibigan natin na mga nasa ganitong organization, no? At meron akong kilalang no, police, no, kaibigan natin at naging isang ko rin siya sa classmate sa isang subject online sa isang school. At siya ngayon ay isang vlogger, si Moto Patrol Vlog, no? Si Kapitan JC, no? At ngayon ay isa siyang police captain. Congratulations ulit sa iyong promotion, at ngayon siya ay rin ay isang TGP, Tau Gamma Pi. At hindi lang yun, meron tayong kilalang pastor din na hanggang ngayon ay nagpipreach. Siya ngayon ay isa namang akro, no? Katulad ni Doc Francis Leo Marcos. So hindi na natin patatagalin, may mensahe si Doc Francis Leo Marcos sa mainit, no, na pagsalubong at pagmamahal sa kanya ng Tau Gamma Pi. Okay, eto, panoorin po natin. Ibibigay na po sa inyo mga kaibigan. Ayan, eto. Siyempre ito po sa ating vlogging, tayo po ay raw, kaya lagi nating sinesecure, no, yung sound. Yan. Kung mapapansin niyo, ito yung actually guys, ito yung yung legit na Facebook account ngayon ni Doc Francis Leo Marcos, itong may blue na check. Kaya ito po ay warning sa lahat ng mga makakapanood ng vlog na ito. Gusto pong sabihin sa inyo na ang pagbibigay po ni Doc Francis Leo Marcos ay sa TikTok na po, no? Ayan na po yung kanyang season sa TikTok. At dito po sa YouTube ay kinakausap niyo po yung kanyang mga followers, yung FFCI Worldwide, na kung saan ay patuloy na nakasuporta sa kanya ng ilang taon. No, nakakatuwa, no, dahil solid na solid ang FLM family. So ito po, no, ito po yung kanyang uh, Facebook account, kasi yung kanyang Facebook account dati na merong 1.7 million ay na take down na. So wala na po siya. Kaya ito po yung kanyang ginagamit. So ito, pakinggan na natin, panoorin natin
congrats Doc Francis De Marcos sa kanyang sa pagsalubong ng Tau Gamma Pi. Ayun. Ayan, pakinggan po natin ang mensahe ng ating bisita ngayon. Nasalita na si Doc Francis. Grabe naman, nagkabiglaan yata rito. Asa na si Ben? Anyway, hindi ko expected to. Actually, magpapasbay lang ako para bisitahin yung mga kaibigan ko at saka yung mga kabrad ko. Anniversary nyo pala. Magandang gabi sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang yan. Ako naniniwala na yung ating samahan, yung mga binuo nating organisasyon, hindi para makasira ng lipunan, kundi makadagdag tayo sa pag-humanitarian. Mabuhay kayo, mabuhay lang ang tao kama rito. Magandang gabi sa inyo at mabuhay kayo lahat. Wow, maraming salamat Doc Francis. Picture taking na po sila. So, ayun na po ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Winelcome ng Tau Gamma Pi, October 4, 1968 po ang founding date ng fraternity ng TGP o Tres Quilion, at ito po ay ginaganap sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at sa ibang bansa din dahil may mga iba't ibang mga profession po. Mayroong senator, lawyer, doctors, etc. Ganun din naman sa ACRO, no? At sa ibang mga fraternity and even sa sorority, no? May mga nasa mataas na lipunan. At ang ganda nung sinabi ni Doc Francis, guys, no? Sabi niya, tayo, no, na organisasyon na bumubuo, no, ng ganitong mga samahan, organisasyon, ay hindi po para makasira ng lipunan o makasira ng individual o makasira ng buhay ng kapwa natin, kundi patuloy na gumawa ng tulong sa kapwa-tao o humanitarian. No, magbigay tayo ng help, aid sa mga kaibigan na kababayan natin na ranas, no, nasa dulo ng laylayan ng ating lipunan. So ganun pa rin yung kanyang passion, ganun pa rin yung kanyang drive, no? Ito yung kanyang focus, yung makatulong sa mga kababayan po natin. Kaya saludo sa iyo, Doc Francis Leo Marcos. Long live APRO, salute to all Tau Gamma Pi, arriba, no? At gusto ko sabihin sa inyo na ito po, nais kong idagdag, no, na maganda na meron ganitong samahan. Pero kung merong magpapahamak sa atin at masisira yung ating buhay, yung ating pangarap, at malulungkot ang ating pamilya, yung ating mga mahal sa buhay, eh hindi na po nagiging maganda ang ganitong samahan. Kaya nais ko sabihin sa inyo na sa mga kabataan ngayon, bakit sumasali sa ganitong organization? Kasi nakakahanap sila ng comfort, ng safety, no? Yung security nila, nakakahanap sila ng help. Now, kung tayo po na mga magulang, 'di ba? Ay hindi maibigay yung security, yung comfort, yung help sa ating mga anak, lalabas at lalabas talaga sila sa kanilang tahanan, sa apat na sulok ng kanilang tahanan. Pero hindi ko discourage yung mga magulang, kundi in-encourage ka natin na dapat yung ating mga anak ay maging kaibigan natin. Katulad ng sinabi ko before na napasali rin ako sa isang fraternity, no? Kilalang fraternity. At nung time na yon, matindi kasi yung sasakay ka lang ng jeep, no? Tapos bigla kang sasapakin sa bato, kaabangan ka sa kahit hindi ka kasali sa fraternity, ganun yung kultura nung time namin. No? Alam ni ano yan, ni Utol Anino, no? Kasi after nun, nung nagmamayagpag yung fraternity that time, sumunod doon ay mga gangster, no? Malulupit din to mga gangster na to. Kasi sa time namin, yung mga fraternity, Apo, yan, Tresquillo, Tau Gamma Pi, Acro, merong pang Magic 5, Crime Buster, marami, no? Maraming mga fraternity at even sa sorority, meron mga naglabasan ng mga samahan. Kaya katulad na sinasabi ko, no? Doon kay Acho, nakakalungkot kasi sabi nung parents, no? Maraming benefits, sabi, no? Marami daw benefits sa pagsali ng fraternity. So, wala naman. Okay lang doon sa
anak, kay Acho, yun nga, yung nabiktima ng fraternity, pag makita nyo yung kanyang katawan, talagang sa tingin ko, full yung bigay doon talaga at walang sumalo. Kawawa talaga, kawawa. Hindi ko maunawaan kung bakit may ganitong samahan na sinasaktan yung mga sarili talaga. Naging kultura, protocol na kailangan ba talagang may sakitan? Kailangan ba talagang maramdaman yung pananakit bago matawag na isang kapatiran? Kasi kung ako yung yung nasa fraternity ngayon sa ngayon, walang ganyan, no? Walang sakitan. Kaya nga samahan, no? So I'm not putting down fraternities, no? Kasi nga katulad sinabi ko, ako din ay isang senior, okay? Ng isang fraternity, pero hindi namin ginamit sa pangit yung fraternity namin. Okay? So, now, pag ikaw ay napabilang sa isang fraternity, yun na yung magiging identity mo. Di ba? Tama ba? Identity, no? Kahit saan ka magpunta, may t-shirt ka, nakalagay, Afro o Tau Gamma, identified ka na, yun na yung identity mo. At minsan, pag ang identity natin ay nakasalig, no, sa mga pangalan, sa mga samahan, nakasandal tayo sa mga kilalang samahan, kilalang tao, at alam natin na matibay ang pundasyon, ang gusto kong sabihin sa inyo, minsan ito ay nagiging pride. P-R-I-D. Okay? Nagiging I, me, and myself. Kasi pag, member ako ng Tau Gamma Pi, member ako ng APRO. Masasabi ko yan kasi kasali ako dun eh. Yung nakasama ako dyan, guys. At initiator ako ng aming fraternity, ng kilalang fraternity. Nung binubuo pa nga lang dito sa lugar namin yan, may mga lumapit sa amin kasi yung mga kasama, yung mga barkada namin, yung mga bata pa kami, ay mga ibang fraternity. So tatlo lang kami na solid talagang yun ang fraternity na napasok namin. Kaya naman ako nasama doon kasi nga doon sa lugar na ng school namin, mas kilala yung samahan o yung fraternity na sinalihan ko. At president ako ng class. Imagine that. Presidente ka ng klase, pero sumali ka doon. Bakit? Kasi yung mga classmate ko, ganun din. No? Pero hindi kami pangapasaway, hindi kami pasaway. Matatalino kaming mga estudyante. Okay? So, yun nga, no? Balik tayo doon. Nagiging identity mo na yon at kapag kahit saan mo daling yan, di ba? Pag hindi ka aware sa sarili mo na hindi dapat ito ipagyabang. Do meron kang pride, pero hindi siya dapat gawing pangyabang o gawing lisensya na manakit ng kapwa o gawing lisensya na pantakot. Di ba? Marami kasing mga kabataan ngayon na kapag pumasok sa isang fraternity o sa isang samahan at kilala yung samahan, minsan nagiging lisensya ito. No, ito na yung license mo para manakot ka, para manlamang ng kapwa, para manakit ng kapwa at mandarag, di ba? Mantakot ng mga kabataan. Kasi pag yun ang naging identity mo, nasabi ko sa mga kapatid, ang dami kong mga nakita na mga yan ang sinandalan na hindi nagtagal. Why? Kasi lahat ng samahan nandito, no? Earthly thing, no? Earthly thing is just temporary. Lahat po yan, hindi yan tumatagal, hindi yan naglalaho lahat. Hindi ako nagsasabi niyan, ha? It's the Bible. The Bible says that everything that you see, physical things, everything that you touch will disappear. But the Bible, the Word of God, will never disappear. It's not temporary. Okay? So lahat ng mga nakikita natin ay temporary, pero yung mag-invest tayo ng time natin sa Panginoon, sa salita ng Diyos, it's eternal. So, the question is, how do we spend our time? Paano natin spend yung ating time, panahon, energy? Kasi marami ako nakikita mga kabataan na sumasali talaga sa fraternity, doon na talaga nila binubuso ang kanilang panahon. Wala na kang panahon sa family. Wala nang panahon. Hindi lahat hindi ko sasabing lahat, okay? Wala nang panahon sa sarili. Na maging sama, bakit ko nasasabi to? Nakikita ko eh. No? Pag tinawag ng fraternity, ng brad niya, iiwan yung family. Imagine, tatawagin ng kabrad niya, mag-iinuman. Walang problema doon. Birthday, walang problema, celebrate natin. Pero pag yung family mo, dapat unawain naman mga kasama mo. 'Di ba? May mga pondo. 'Di ba? Magsasave tayo ng pera para doon sa ating fraternity. Pero pag sa ating family, nga gutom ang mga anak.
So marami pa akong gustong sabihin pero hindi puro mga kasiraan pero magagandang bagay dapat ang ating sabihin. Kaya sabi ko lang to para magising tayo, no? Na kaya tayo sumali sa ganitong samahan ay para hindi tayo makapanlamang ng kapwa. Tumaas ang ating ego, tumaas ang ating sa sarili natin, ito yung ating identity, manlamang ng kapwa, mandarag ng kabataan. At eventually, saan magpupunta to? Bottom line ay makasira ng buhay, katulad ng nangyari kay Acho. Bakit? Kasi binigyan siya ng ng pangako na na maraming mga benepisyo. Sabi nga ng tatay, di ba, Dad, try ko lang to. Umiiyak yung tatay eh. Panoorin yung last na vlog ko kay Acho, yung namatay sa hazing. Di ba? Sa UST. Bakit? Kasi marami siyang makukuha benefits. Pero alam niyo sa totoo lang, gusto kong sabihin sa inyo na kapag nagkaroon kayo, hindi kayo iiwan ng totoong samahan. At walang iba yan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni God, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, sasamahan kita saan ka man pumaroon. Hindi ko sinasabi na iniwan kayo ng inyong mga kaibigan o ng inyong mga kafrat o ng inyong mga kabrad. Pero darating ang time, marami talaga pag we have the strength to say no pagdating sa ating family. Okay, unahin natin yung ating mahal sa buhay, lalo-lalo sa mga pamilya at mga anak na nasa paternity pa rin at inuuna yung paternity. Okay guys, magdiwang tayo ng ating celebration ngayon, ika-56th anniversary, pero wag natin kalimutan si God sa equation. May kilala akong mga pastor na nandiyan sa loob ng TGP, nasa ACRO, katulad ngayon si Doc Francis Leo Marcos ngayon na tumutulong bilang isang philanthropist, no? Humanitarian, naggagawa siya ng charity. Maging si Utol Anino, no, na umaabot sa maraming mga kababayan natin na naghihikaos. Sila yung mga bagay na masarap i-emulate kasi hindi nakakalimutan si God, si Jesus sa kanilang ginagawa. Okay guys, so maraming salamat sa inyong pakikinig at sa susunod po na ating pong vlogging dito sa ating episode ay pag-uusapan po natin yung mga bagay na pwede nating itanong sa sarili natin after na matapos bago matapos yung isang araw, pwede natin tanungin yung ating sarili, what have I learned today? Ano ba yung natutunan ko sa araw na ito? So, guys, ko pong di sa inyo, dapat maging fruitful yung araw natin dahil hindi po tayo mga bata, nadagdagan po ang ating mga edad. God bless po. Ito po si Faceless Raw at nagsasabi sa inyong mahal ko po kayo. Salamat din po sa inyong pagsuporta at pagmamahal. Kita-kita muli tayo sa ating susunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone. Bye-bye.